Alerto Pilipinas, low pressure area sa silangan ng Davao. May high chance ng maging bagyo sa loob ng 24 oras. Magandang araw Pilipinas, ito ang Pilipinas Weather ngayon. Narito na ating update sa panahon. Kung bago ka lang sa ating channel, please like, share, and subscribe para lagi ka updated sa panahon. Salamat sa iyong suporta. Mga kababayan, mahalagang balita na ating sisimulan. Ngayong araw, January 14, 2026, araw ng Miyerkules, isang low pressure area LPA-01B ang kasalukuyang minomonitor sa loob ng Philippine Area of Responsibility o PAR. Ang lokasyon nito ay nasa humigit kumulang 755 kilometers silangan ng Davao City. Sa kasalukuyan, ang LPA na ito o low pressure area ay may high chance na maging tropical depression sa loob ng susunod na 24 oras. Ibig sabihin po mga kababayan, hindi na ito basta-bastang sama ng panahon lamang. Mataas na ang tsansa na ito'y lumakas at maging ganap na bagyo at tatawagin itong bagyong Ada, ang kauna-unahang bagyo ngayong taong 2026. Kaya mula ngayon, kailangan nating maging alerto at mag-ingat. Narito na ang mga lugar na nakakaranas ng pag-ulan dahil sa low pressure area o LPA. Apektado ng trough o buntot ng LPA ang lugar ng Eastern Visayas, Davao Region, Caraga, Camiguin, Misamis Oriental at Bukidnon. Ang panahon ay maulap na kalangitan na may kalat-kalat na ulan at thunderstorm. Posibleng epekto ay flash flood, landslide lalo na sa mga bulubundukin at sa mga mababang lugar. Kapag ang LPA o low pressure area ay may trough na umaabot sa lupa, mas malawak ang naapektuhan nito ng ulan kahit hindi pa ito ganap na bagyo. Ito ang tinatawag nating rainmaker system. Habang lumalakas ang LPA sa silangan, patuloy namang nakakaapekto ang northeast monsoon o hanging amihan sa Hilagang Luzon, dito sa lugar ng Cagayan, Isabela at Aurora. Maulap na may tuloy-tuloy na pag-ulan at posibleng may flash flood at landslide na makakaranas sa mga lugar na ito. Sa Cordillera, Administrative Region at rest of Cagayan Valley, maulap na may mahihinang pag-ulan lamang. Walang inaasahang malaking epekto sa mga lugar na ito. Sa Ilocos Region at rest of Central Luzon, bahagyang maulap hanggang maulap ang kalangitan at mayroong isolated light rains lamang. Ito ang tipikal na epekto ng hanging amihan ngayong buwan ng Enero. Malamig na hangin, maulap na kalangitan at paminsa-minsang ulan sa silangan ng Luzon. Dako naman tayo sa Metro Manila at sa iba pang lugar. Ang Metro Manila at rest of Luzon, partly cloudy to cloudy skies with isolated rain shower o thunderstorm. Posibleng baha kung lalakas ang mga pag-ulan. Sa natitirang bahagi ng bansa, bahagyang maulap hanggang maulap ang kalangitan with localized thunderstorm. Para sa ating wind and coastal water condition, may babala sa mga mangingisda at biyahero sa dagat. Sa Northern Luzon at Eastern section of Central at Southern Luzon kasama ang Visayas, ang hangin ay moderate to strong wind na manggagaling sa northeast. Ang alon ay 2.1 hanggang 3.5 metro ang taas, moderate to rough seas. Sa Eastern Mindanao naman, ang hangin ay moderate to strong wind na may alon na 2.1 hanggang 3.1 metro ang taas. Paalala sa mga sasakyang pandagat ay pinapayuhang huwag mo nang pumalaot lalo na kung maliit ang inyong dala. Para sa ating temperatura, minimum temperature 23.8 degrees Celsius at maximum temperature naman 30.1 degrees Celsius. Mga kababayan, kahit Enero, ramdam pa rin ang maalinsangan kapag mataas ang humidity, lalo na kapag mayroong ulan. Para sa ating astronomical info sa Metro Manila, ang araw ay sisikat mamayang alas 6:25 ng umaga at lulubog naman ito mamayang alas 5:46 ng hapon. Para sa ating safety reminders, ihanda ang emergency go bag, i-charge ang cellphone at power banks, iwasan ang pagtawid sa baha at sundin ang inyong local government unit at pag-asa advisories at huwag magkalat ng fake news. Mga kababayan, ang low pressure area o LPA na kasalukuyan na mayroong high chance na maging bagyo ay kapansin-pansin na tuloy-tuloy ang pag-ayos ng sirkulasyon nito. Isang indikasyon na hindi ito basta-basta mawawala. Batay sa assessment ng mga eksperto, likely itong maging isang tropical cyclone at may posibilidad na umabot sa tropical storm strength kung magpapatuloy ang organisasyon nito. Sa ngayon, favorable ang kondisyon sa silangang bahagi ng bansa. Mainit ang surface ng temperature ng dagat, mahina ang wind shear at aktibo ang convergence at
easterlies. Ito ang mga karaniwang nagpapalakas ng mga bagyo na nabubuo sa Pacific side ng ating bansa. Kaya naman ang posibleng epekto nito sa bansa ay ngayong darating na Biyernes o kaya Sabado, January 17, 2026. Ang pinakaposibleng maapektuhang lugar na ito ay Eastern Visayas at Bicol Region. Inaasang epekto ay panibagong malawakang pag-ulan at posibleng pagbaha sa mabababang lugar, pagguho ng lupa sa mga bulubunduking bahagi. Kung mapapansin nyo, sunod-sunod na rin ang rain events ngayong linggo. Ibig sabihin, hindi pa malakas ang sistema, tumataas ang panganib ng pagbaha dahil sa basa na ang lupa mula sa mga naunang pag-ulan. Mahalagang paalala, ang LPA ay mayroong high chance ng maging isang bagyo sa loob ng 24 oras. Ang track at lakas at timing nito ay maaari pa ring magbago. Ang forecast na nagpas 3 hanggang 5 araw ay mas mataas na ang antas ng uncertainty. Kaya ang mensahe natin, hindi ito panakot, kundi paghahanda. At dumako na tayo sa ating Bible verse of the day mula sa Kawikaan 22 verse 3. Kung may dumarating na panganib, ang matalino'y nag-iingat, ngunit di ito pansin ng mangmang kaya siya'y napapahamak. Mga kababayan, ang talatang ito ay paalala na ang karunungan ay hindi lang kaalaman, kundi tamang kilos sa tamang oras. Ang taong may dunong ay marunong makinig sa babala, maghanda at umiiwas sa kapahamakan. Hindi ito tanda ng takot, kundi pagiging responsable. Sa ating araw-araw na buhay, lalo na sa harap ng panganib tulad ng bagyo, sakuna o mahirap na desisyon, tinatawag tayo ng Diyos na maging mapagmatsyag at handa. Ang babala ay biyaya at ang paghahanda ay paraan ng pananampalataya. Panginoon, bigyan mo kami ng pusong marunong makinig at isipang handang kumilos ng may karunungan. Turuan mo kaming umiwas sa kapahamakan at magtiwala sa iyong gabay. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Mga kababayan, maraming salamat sa iyong patuloy na pakikinig at pagtangkilik dito sa ating channel. Kung nagustuhan nyo ang balitang ito, please like, share, and subscribe para lagi kayo updated sa panahon. Salamat sa iyong suporta. Ito ang Pilipinas Weather ngayon na lagi nagpapaalala, maghanda, magiligtas, mag-alerto. Ingat tayong lahat.